Ngayon po nalalapit na ang long holiday. Marami sa ating mga kababayan ang nagsisimula ng dumagsa sa mga bus terminal, pantalan at airport. Gayon din po sa mga probinsya at mga tourist destination na kadalasan dinarayo kapag may mahabang bakasyon. Kaugnay nito, nakaalerto naman ang hanay ng Philippine National Police. Kasama na ang puwersa ng National Capital Region Police Office sa pagpapatupad po ng seguridad ngayong long holiday. At para pag-usapan niyan, makakasama natin ngayong umaga ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Okay. Pag-usapan po natin. Ngayong nalalapit na po ang long holiday, kumusta po ang security preparations po, especially ng NCRPO? Opo, fully prepared na po ang NCRPO para ngayong long holiday. Nakataas po yung ating full alert simula po kahapon, Palm Sunday, at ito po ay magtatapos hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Kaya po naka-full deployment po at naka-maximize ang police presence sa buong Metro Manila. Sa kabuuan po, meron po tayong 13,822 na personnel na nakadeploy. Hindi lamang po ito kapulisan, kasama po dito yung ating mga force multipliers at volunteers na nakapwesto po batay po sa actual nating assessment kung saan po inaasahan natin ang pagdami ng tao. At syempre po yung mga dadagsain ng ating mga kababayan. Ibig sabihin po nito, hindi lang po visible yung ating mga pulis, nakaposisyon din po tayo kung saan po tayo talaga kinakailangan at may naka-standby din po tayo na mobile at motorcycle patrols para po sa agarang responde. Ang mahalaga po dito hindi lamang po yung presensya ng aming mga kapulisan, kundi po yung ating kakayahan na rumisponde agad at umaksyon ng tama. Ganon din pong panatilihin natin ang kaayusan po sa bawat sitwasyon, lalo po ngayon na alam po natin ng ating mga kababayan ay nasa labas at ini-enjoy po or nagninilay po para sa ating Semana Santa. Okay, Police Major, you made mention about the 13,000 forces na kinabibilangan ng police, itong force multiplier, and then yung mga volunteers. Ano-ano po yung mga areas na magiging focus ng deployment po? Yung pong ating deployment ay nakafocus po dun sa mga areas kung saan po dadagsain ng ating mga kababayan, gaya po ng ating mga places of worship or mga simbahan. Meron po tayong humigit kumulang na 1,303 personnel na nakatalaga dahil po ito yung inaasahan natin na pinakamalaking bilang ng tao ngayong Semana Santa sa ating mga major thoroughfares at mga highways po. Ito po yung mga tututok naman sa traffic management at road safety para po maiwasan yung aksidente at pagsisikip ng daloy ng sasakyan. Siyempre po yung ating mga terminals at mga transport hubs, magde-deploy po tayo dito para masiguro pong ligtas at maayos po yung biyahe ng ating mga kababayan. Pinakamataas po yung presensya ng ating mga kapulisan sa mga commercial areas at sa iba pang mga places of convergence kung saan inaasahan po yung pagdagsa ng publiko. Bukod po dito, meron po tayong 2,473 personnel na itatalaga po sa ating mga patrols para po sila po yung iikot at magsisiguro na may police visibility at agaran pong re-responde kung saan mang bahagi po ng Metro Manila. Okay, ma'am, paalala niyo po doon sa ating mga kababayan naman na babiyahe at pupunta sa malalayong lugar para iwas, syempre, sa mga kawatan. Sa ating po mga kababayan, simple lamang po ang mga paalala namin. Maging maingat po tayo bago umalis habang nasa biyahe at pagdating po sa destinasyon. Bago po tayo umalis na ating mga tahanan, siguraduhin po nakasecure ang ating bahay, maayos ang kandado at may taong mapagkakatiwalaan na maaaring tumingin-tingin habang wala po tayo. Habang nasa biyahe po tayo, huwag pong gawing lantad ang mahalagang gamit at manatiling alerto po, lalo na sa mga matataong lugar. At para naman po sa mga nagmamaneho, huwag pong kalimutan ang blow baguette, yung ating brake, light, oil, water, battery, air gas, engine, tires at self dahil marami pong mga aberya ang maiiwasan kung maayos po ang sasakyan bago po tayo magbiyahe. At kung may makita po or maramdaman na kahina-hinala, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa pulis or tumawag po sa 911. Kami po sa NCRPO ay nakahanda pero ang tunay pong seguridad ay nagsisimula po sa disiplina at pag-iingat po ng bawat isa.
Oh, paalala nyo naman po, Police Major Hazel Asilo, doon sa mga todo forma. At syempre, yung suot, may mga alahas, ngayong dagsa po yung mga tao. Yes po, sa ating po mga kababayan na pupunta sa mga simbahan or magbabiyahe, hindi naman po natin kailangan na maglabas ng ating mga mamahaling gamit or magsuot ng mamahaling alahas. Baka po ito ay maging reason lamang po para kayo ay maka-attract po ng atensyon ng mga kawatan. Kaya kung maaari po yung mga mahalaga nating gamit, yung pong paglalabas ng cellphone, iwasan po natin lalo po tayo ay magbabiyahe at pupunta sa mga pampublikong lugar para na rin po sa ating kaligtasan. Okay, doon naman po sa mga makakasaksi ng anumang kahina-hinalang bagay o pangyayari o mayroon silang gustong i-report, kanino pwede makipag-coordinate ang ating mga kababayan po? Meron po tayong mga pulis na nandyan po na nagmaman ng ating mga police assistance desk na maaari po ninyong lapitan kung sakali man po na kayo ay naka-witness ng kaanumang insidente or meron po kayong kahina-hinalang mga sitwasyon or napapansin na gusto nyong i-report. Ganon din po yung ating pagdawag sa 911. Maaari po natin yan gawin para po sa ating mga agarang police assistance na kinakailangan. Okay, doon naman po sa mga kababayan natin na babiyahe sa malayong lugar pero maiiwanan yung kanilang mga tahanan, anong paalala nyo? And at the same time, itanong ko na rin po, dito sa Metro Manila so far, mayroon po ba tayong namomonitor ng mga banta sa seguridad, Police Major Hasilo? Muli po sa ating mga kababayan na iiwan yung ating mga tahanan, muli i-secure po natin yung ating mga bahay, yung pinto, ang gate, ang bintana, siguraduhin po nating maayos na nakalock. Yung mga appliances po natin na hindi naman kailangan nakasaksak ng mas matagal, tanggalin na po natin yung pagkakasaksak sa socket. At ipagbilin po natin sa ating mga pinagkakatiwalaang kapitbahay or sa ating kabarangay para po matingnan-tingnan nila yun habang wala po tayo. At syempre po yung atin po mga gamit na wag po nating iwanan dun sa mga lugar na posible pong maka-attract ng atensyon ng mga kawatan, itago po natin yung ating mahalagang gamit para hindi po ito maging eyesore or maka-attract po ng atensyon ng ating mga posibleng magnakaw po or pumasok dun po sa ating mga tahanan. At syempre po yung ating mga pagpo-post sa social media, iwasan po natin yan, yung mga ATM po natin or at this moment at yung mga real-time na updates po natin kung saan po tayo, iwasan po natin yan para po hindi tayo maka-attract din sa atensyon ng mga posibleng nagmo-monitor po na wala pong tao dito sa ating mga tahanan. Okay, at this point po, ano yung pangkalahatang mensahe ninyo po sa ating mga kababayan, sa publiko? Sa ating po mga kababayan, ang pinakamahalaga po ay ang pagiging alerto at responsable natin sa ating mga kilos. Siguraduhin po natin na ang ating bahay ay ligtas, mag-ingat po sa mga scams, at lagi po nating sundin ang mga safety measures na inilatag po ng ating mga otoridad. Huwag po mag-atubiling tawagan ng 911 kung may mga emergencies at maging mapanuri po tayo sa mga galaw natin sa paligid. Sama-sama po nating gawin ang ating mga dapat gawin para po sa ating kaligtasan at upang matagumpay po at ligtas nating sumbak para sa ating lahat. Maraming salamat, Police Major Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Good morning po and keep safe. Good morning po.